sa ating mag-aaral, mga magulang, mga kaibigan, at higit sa lahat po sa ating mga guro. Magandang hapon po sa ating lahat. Nung Sabado po, chat sa akin ng aking anak. Sabi niya, "Pa, ikaw daw ang magsasalita sa aming feeling series." Sabi ko sa anak ko, "Bakit ako? Marami naman dyan." Hindi ako natulog 3 gabi. Oo, sa totoo lang. 3 gabi kaya. Yun. Sabi ko, pasayawin mo na lang ako, pakantahin mo na lang ako, huwag mo akong pagsalitain sa harap ng maraming tao. Kasi first time na ako makapagsalita ng ganito. May mga ibang tatay naman dyan. Pa, sabi niya, yung mga tatay ng kaklase ko, bago mo mapatay dito, kailangan mo na lang patumbay 4 kantos. Sabi ko, tsaka pa, sabi niya, napagka ang kanan ng mga kaklase ko, sabi niya, sino? Simot mamaya, yan sa akin. Pero, yan, mga anak ko na rin yan. Sabi ko sa anak ko, "Anak, pag may lamang manok yung freezer natin, bigyan mo sila." Pero ngayon hindi na. Adobo nila ako. Habang isip ko kung papayag ba ako na magsalita dito, tinatanong ko sa sarili ko, ano bang sasabihin ko? Sabi ko sa mga estudyante. Sabi ko, kung mayroon man akong dapat sabihin, dapat yung naranasan ko, no? Yung na-experience ko na. Para maging effective, no? Kasi mahirap naman salita ako na hindi ko naranasan. Parang baliwala, no? Kaya ngayong hapon nais kong gamitin yung patungkol sa mga Bible principles, ano? Malaki ang matututunan natin dito, mga anak. Alam nyo, pinto ko lang, dati po akong malukong tao, no? Yung katawan ko, punong-puno ng bisyo. Matigas ang ulo ko nung kabataan ko. Ang totoo po niya, nakulong na ako sa Maynila, no? Sa katigasan ng aking ulo. Pinto ko lang po. Nung nasa Lunita kami, kasama ko yung isang barkada ko. Nung binaba kami ng jeep, nasa alanganin, malayo sa overpass. Sabi ko sa kabarkada ko, tumawid tayo. May nakasulat doon, ang laki, "No Jiwoki." Nakabawal, Tagalog, ang laki. Bawal tumawid, mapanganib. Sabi ko, anong bawal-bawal? Walang bawal. Tumawid kami. Doon sa kabilang kalsada, kabilang highway. Pero ako nakita, maliit na kubol. Parang akala ko waiting shed lang. Pagdating namin doon, outpost pala ng pulis. Oo, naku. Ako, kulong kami pero 1 oras lang. 1 oras lang naman. Pero ngayon mabait na po ako. Bilang kinatawan po ng ating mga magulang, ako po ay narito upang magbigay po sa inyo ng isang mensahe, ano po, upang maging gabay, ano po, ng inyong bagong journey. Bilang isang magulang, alam natin na hindi po ganun kadali sa ating mga magulang ang magpaaral ng mga anak. No? Ngunit, obligasyon po natin itong mga magulang na pag-aralin po yung ating mga anak para po sa kanilang kinabukasan. At kapag po nakatapos na ang ating mga anak, hindi po obligasyon ng ating mga anak na saluhin tayo. Ano? Mga anak, ang sinasabi ko po, kapag kayo ay nakatapos na, mayroon na kayong maayos na buhay, huwag niyo pa rin kalilimutan yung mga magulang niyo. No? Huwag niyo silang kakalimutan. Pero hindi niyo obligasyon na saluhin yung mga magulang. Alam niyo, ang nakakalungkot ngayon, ano? May mga magulang na ang katwiran nila ay pinag-aaral ang kanilang mga anak. Para pagdating na araw at nakatapos na yung mga anak, sila yung aahon sa kahirapan. Alam niyo, parang mali po yun. Hindi po parang talagang mali.
alam niyo po, nang tayo ay kinasal, no? Dumaan po tayo ng mga seminar. No? Tinuro po natin yung patungkol sa pagpapamilya. Ano po ang mga ang tinuturo doon? Sabi doon, dapat nabigyan ng maayos na tirahan yung magiging mga anak. Yung komportableng tirahan. May sapat na pagkain, at higit sa lahat, makapagtapos ng pag-aaral upang sila po ay magkaroon ng magandang kinabukasan. No. Mga anak, hindi ko po sinasabi, nakalimutan nyo nga ang inyong mga magulang, sapagkat obligasyon po ng mga anak hanggang sa mamatay po ang mga magulang, hanggang sa bawian ng buhay, dapat kinamahal po ninyo ang mga magulang ninyo. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 2 to 3, sabi po dito, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may kalakip na pangako. Ano po yung pangako doon? Sabi sa verse 3, upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Ibig sabihin, yung mga anak na nagmamahal sa kanilang magulang ay natutulungan po ng buhay. Ano po? Sa atin naman pong mga magulang, obligasyon po natin bilang mga magulang na mabigyan ang ating mga anak ng magandang kinabukasan dahil darating ang araw na magiging magulang din sila at obligasyon din nila na bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang magiging mga anak. Isipin nyo, mga anak, yung paghihirap ng inyong mga magulang para lang kayong makapagtapos ng pag-aaral. Huwag mong baliwalain, yung sakripisyo ng inyong mga magulang. Alam nyo, nung maliliit pa yung mga anak ko, paulit-ulit ko sinasabi sa kanila, kapag ako nagagalit, sabi ko, ang batang hindi nakikinig sa magulang ay napapahamak. Totoo po yan. Nais kong basahin sa inyo ang payo ng isang ama sa kanyang anak. Ang amang ito ay napakatalinong tao. No? Isa siyang pinakamayamang tao na nabuhay po sa kasaysayan. Naging hari ng Israel, walang iba kundi si Haring Solomon. Sabi sa aklat ng Kawikaan, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mong lagi sa iyong puso, italib mo sa iyong liig. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Ito po ang promise. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang saway na turo ay daan ng buhay. Kaya naman po, inulit na naman po. Ang anak na nakikinig sa magulang ay humahaba ang buhay. Mga anak, huwag kayong, habang kayo po ay nasa paaralan ito, huwag niyo pong kalilimutan ang inyong mga guro. Sapagkat ang mga guro ay inyong tumatayong pangalawang magulang. Alam niyo, nung hinatid ko yung anak ko sa Solano, nung nakaraan, mayroong isang guro doon ang tawag ng mga anak. Ako ay natuwa. Kaya huwag niyong baliwalain ang pangaral ng iyong mga guro. Dapat mahalin niyo ang inyong mga guro. At ang payo ko sa inyo, kapag dumating man ang araw na kayo ay matagumpay na, huwag niyo silang kalilimutan. Sapagkat sabi ni Haring Solomon, ang mga saway at turo ay daan po ng tagumpay. At higit sa lahat mga anak, saan man kayo mapunta, ano man ang inyong marating sa buhay, huwag na huwag inyong kalilimutan ang ating Panginoong Diyos. Sabi ni Haring David, sa aklat ng Psalm 157 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. Sabi po dito, maliban na loobin ng Panginoon na kayo ay magtagumpay, kayo po ay magtatagumpay. Subalit kahit anong pagsisikap ninyo, kung hindi ito niloob ng Panginoon, wala po kayong magagawa, mga anak.
Ang Diyos po ang may kontrol ng lahat. Wala po tayong dapat ipagyabang. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng buhay, ang nagbigay sa atin ng lakas, at ang nagbigay sa atin ng tulong. Sino ang makapagsasabi sa atin ngayong hapon na bukas ay buhay pa tayo? Sabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay inihalin tulad sa isang usok. Ano po ba ang katangian ng usok? Kapag lumitaw ngayon, maya-maya, wala na. Ganun po ang buhay ng tao. Dapat naman po, sandali lang po, wala pong makapagsasabi sa atin kung buhay pa tayo bukas, mamaya, o sa isang araw. Bago ko magtapos, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang paalala. Lahat po tayo nangangarap ng magandang buhay. Lahat po tayo nangangarap ng magarang sasakyan. Lahat po tayo ay nangarap na magkaroon ng marangyang buhay. Pero ito po ang realidad, mga kapatid, mga kasama, mga estudyante, mga magulang, mga guro. Ito po ang realidad ng buhay. Lahat po tayo mamamatay. At kapag tayo ay namatay, ang masaklap, wala po tayong magdadala kahit isa. Kahit anong pagsusumikap natin, wala po tayong magdadala kahit isa. Sabi mo na aklat ng Mark, sapagkat ano ang pakinabang ng tao? Na makamtan man niya ang buong yaman ng sanlibutan at mapahamak naman niya ng kanyang kaluluwa. Opo, maganda po na pinaghahandaan natin ang buhay natin dito sa mundo. Pero bakit hindi natin pagandaan ang kabilang buhay? Sabi po sa aklat ng Hebreo, and it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Lahat po tayo ay haharap. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos kapag tayo ay namatay. Ano po ang huhukuman sa atin? Sabi po sa aklat ng Romans, for all have sinned. Tayo po ang lahat ay makasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po ang magiging mabait, mga anak, mga magulang, ang paraan para tayo mapunta sa langit. Hindi po, sabi nga po, kung ang paraan ng pagpunta sa langit ay ang paggawa ng mabuti, dapat hindi si Jesus Christ ang pinadala dito sa mundo. Dapat accountancy para may magbibilang. Lahat po tayo, ano po, pero ang masaklap, ano po, na katotohanan, sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Yung po ang masaklap na katotohanan. Pero alam niyo, ayaw po ng Panginoon na tayo yung mapahamak sa impyerno. Kaya nagbigay po siya ng regalo sa atin. Sabi po sa aklat ng John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak saan sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tuwing December nagbibigay po tayo ng mga regalo. Pag may birthday, nagbibigay po tayo ng mga regalo. May bayad po ba ang regalo? Wala. Wala pong bayad. Ano po ang gagawin mo para mapunta sa iyong regalo? Kailangan po natin tanggapin. Yun po ang nais ng Diyos. Tanggapin natin ang ino-offer ng kanyang bugtong na anak. Bago po ako magtapos, nais kong ipanalangin yung mga bata dahil alam ko na sila ay pupunta sa malayo, sa Solano. Gustong ipag-pray sila. Pero bago po ang lahat, nais ko muna magpaanyaya kung sino man po ang may nais na tumanggap sa ating Panginoon. Tayo po ay umuko at manalangin. Panginoon, kung nais niyo pong sumunod, pero kung hindi, wala pong problema. Panginoon, inaamin ko po na kayo sa makasalanan. At ngayong hapon ay pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tutuloy ko po ang aking panalangin. Panginoon, salamat po sa simpleng mensahe ngayong hapon. Salamat po sa mga guro na may matyagang nagtuturo sa aming mga anak
Ang dalangin ko po, ingatan niyo po sila, lalo't sila po ay madidistino sa lugar po ng Solano. Pagpalain niyo po ang mga nalalabi nilang buwan, taon sa kanilang pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Bago po ako magtapos, isang verse lamang po ang aking babasahin. Kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, ganito po ang pangako ng Panginoon. Sabi po sa Romans 10:9, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay sa maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.